Nagsisimula ang show sa isang lalaking nakakita ng aksidente sa sasakyan. Isang babaeng may bitbit na sanggol ang nagsabing patay na ang lahat bago ituro ang isang robot sa malapit. Lumipat na ang pamilya sa kanilang bagong bahay. Medyo luma, makalat at mabaho, pero masaya sina Sam at ang asawa niyang si David dito. Agad na sinuri ng mga anak nilang sina Fane at Juno ang buong property at napansin nilang may mga G-screen sa lahat ng dako at sa bawat kwarto. Ipinagmalaki ni Sam na 50 taon na ang bahay, pero ito raw ang unang smart home noong panahon nito na tumutulong sa mga tamad na tao na maglinis ng bahay. Nahanap ni Fine ang server sa basement at sinubukang paandarin ang mga G. Sumuko siya, akala niya nabigo siya, pero biglang bumukas ang makina pagkaalis niya. Inayos-ayos din niya ang isang lumang robot na nakita niya, pero sa kasamaang palad, hindi niya ito mapasindi. Si Sam ang may gusto na lumipat sila sa bagong lugar at inaasahan niyang maintindihan ni Fine na kailangan iyon. Nag-aalala si Fine na puro puti lang ang makakasama niya sa bagong school niya dahil nasa probinsya sila. Sinusuportahan ni David ang mga desisyon ni Sam, pero hiniling niyang huwag masyadong ispoil ang mga bata. Gayunpaman, nag-aalala si Sam para kay Juno dahil lagi itong nababangungot matapos magpakamatay ng tita Kathy niya. Namimiss din ni Fine ang kanyang mga kaibigan at namimiss pa rin ni Sam ang kanyang kapatid. Nagsisimula na siyang mag-alinlangan kung magiging masaya sila sa bagong bahay, pero pinayuhan siya ni David na bigyan ito ng pagkakataon. Kinabukasan, biglang bumukas ang robot at tinawag si Fine na Peter nang makita siyang natutulog. Habang gumagala siya sa bahay, biglang nabuhay ang mga G-screen. Tapos, dinurub-durub niya ang isang daga na nakita niyang tumatakbo. Ang sama, biglang narinig ni Sam at David ang pagsigaw ni Juno at nakita nilang nakatingin ang robot sa anak nila na medyo nakakatakot. Pero sinabi ng robot na hindi niya sinasadyang takutin ang bata. Pagkatapos, ipinakilala niya ang sarili bilang si Cassandra. Gustong patayin siya ni Sam pero kinumbinsi sila ni Cassandra na tutulong siya sa bahay at natuwa sina David at Fine na may gagawa ng lahat para sa kanila. Kaya nagdesisyon silang huwag na lang siyang patayin. Kinabukasan, nagising si Sam sa pag-awit ni Cassandra ng G Good Morning. Tinulungan pa niya si Juno na ilibing ang patay na daga. Nagtaka si Juno kung paano ito namatay at ang sinungaling na si Cassandra ay nagsabing namatay ito sa katandaan. Nalungkot si Juno nang maalala niya ang tita Kathy, pero sinabi ni Cassandra na mahina ang tita niya dahil nagpakamatay ito. Grabe, napakasama niya talaga. Kampi rin si Cassandra kay Juno palagi at mabilis na naging attached ang bata sa kanya. Pero kitang-kita na ayaw ni Cassandra sa puting ina. Habang nagpapaalam si Sam sa kanyang mga anak na papasok sa school kasama ang kanilang ama, bigla siyang natakot kay Cassandra. Sinabi ni Cassandra na hindi niya makita ang mga bata dahil sa laki ng ulo ni Sam na humaharang sa kanyang view. Sa unang araw ni Fine sa bagong school, agad na nakakuha ng atensyon niya ang isang estudyanteng nagdangalang Steve. Straight student si Fine kaya sabik na sabik si Steve na mag-aral kasama niya, pero alam naman nating hindi straight si Fine. Pagkatapos ng klase, niyaya niya si Fine na dalhin siya sa kanilang bahay. May pagka-interracial heartstopper ang dating. Nagdesisyon si Cassandra na ilabas ang kanyang patalim na puke at maggapas ng damo, pero biglang tumama ang kanyang mga talim sa bato at tumama kay Sam sa likod. Malapit na siyang tumawag ng ambulansya, pero pinigilan siya ni Sam. Inamin ni David na siya ang nagpasabog kay Cassandra na maggapas, kaya lalo pang nag-alala si Sam na masyadong nagiging dependent ang pamilya nila kay Cassandra. Nagkita sila ng bagong guro ni Juno na nagsabing makakatulong kay Juno kung sasali siya sa music club at magpe-perform ng ballet. Nagustuhan ni David ang ideya, pero ang tawag talaga ng lalaki sa anak nila ay fat ballerina. Nanlaki ang mata ni Sam at talagang nag-aalala siya na baka hindi pa handa si Juno na mag-perform sa harap ng maraming tao. Narinig ito ni Cassandra kaya pinaawit niya si Juno. Pinuri niya ito at sinabing sumali sa music club, tapos sinabi niyang ayaw ng nanay niya na sumali siya dahil iniisip ng nanay niya na pangit ang boses nito. Napakasama talaga ng robot na ito. Natuwa si Steve nang makilala niya si Cassandra. Kinalabit niya ang kanyang mga dede at tiningnan siya ni Cassandra ng masama. Ipinakita pa niya sa kanila ang party room sa likod ng isang nakatagong pinto na hindi tulad ng ibang bahay ay sobrang linis. Sabi ni Steve gusto niyang maging best friend sila at si Fine naman ay parang gustong kainin ang pink hole ni Steve. Nagdesisyon silang mag-foosball pero alam nating gusto ni Fine na makipaglaro sa ibang bola ni Steve. Sa hapunan, masaya si Sam na may nahanap na kaibigan si Fine pero sa hindi malamang dahilan, sinabi niyang mas pogi pa si Steve kaysa sa sarili niyang anak. Bumawi naman si Fine at sinabing mas masarap ang pagkain kaysa dati. Alam niyang si Cassandra ang nagluto, ang tindi ng bardagulan ng pamilya na ito. Inihayag ni David na kayang baguhin ni Cassandra ang mga kasangkapan sa kanyang braso para makatulong sa pagluluto. Pagkatapos, nabanggit ni Juno na gusto niyang sumali sa music club. Nang magpahayag ng pag-aalinlangan si Sam, nagalit ang bata at umalis kaya sinabi ni Sam na susuportahan niya ito kahit ano paman. Kinausap ni Sam si David dahil iniisip niya na siya ang nagbigay kay Juno ng ideya na sumali sa music club. Sinubukan ni Sam na mag-aya ng phallic tugging pero tumalikod si David habang naglilinis. Nakita ni Sam ang ilang pelikula at tiningnan niya ang mga litrato habang umiinom ng wine. Nakilala niya na ang isa sa mga babae ay kamukha ni Cassandra kaya tinanong niya
niya kung siya ang batayan nito, pero nakatitig lang si Cassandra sa screen. Naalala niya ang buhay niya noon kasama ang kanyang anak at asawa. Nang matulog si Sam, binuksan ni Cassandra ang projector, pero isang litrato niya kasama ang ibang mag-asawa ang nagpaalit sa kanya, kaya sinira niya ang projector na mabilis na nagdulot ng sunog sa sala. Binalaan niya ang lahat at pagkatapos ay pinatay niya ang apoy dahil nakakonekta siya sa buong sistema ng bahay. Kinabukasan, ipinahiwatig ni David na malamang nalasing si Sam at nakalimutang patayin ang mga appliances. Na-offend si Sam pero tiniyak niya kay David na pinatay niya ang lahat bago matulog. Lumalabas na nagsinungaling si Cassandra kay David na ayon sa kanyang log, ang sunog ay sanhi ng short circuit matapos matapon ang wine sa projector. Gusto ng babaeng ito ng chocolate sa kanyang robong poop. Noong 1971, namuhay si Cassandra Schmid kasama ang kanyang asawang si Horst at ang kanilang nag-iisang anak na si Peter. Lubos na masaya si Cassandra bilang isang dedikadong homemaker. Ang tanging problema niya ay hindi sapat ang oras na ibinibigay ng asawa niya sa kanilang anak. Si Horst ay isang siyentipiko at may-ari ng isang tech company kaya lagi siyang abala. Hiniling ni Cassandra na panoorin niya si Peter na mag-football dahil hindi siya uma-attend sa mga laro nito. Pero ayaw ni Horst dahil si Peter ay isang talunan at benchwarmer. Sinabi ni Peter sa kanyang ina na ang tanging dahilan kung bakit siya bahagi ng team ay dahil binayaran ni Horst ang lahat ng overseas trips ng team. Inamin niyang hindi niya gusto ang paglalaro at nangako si Cassandra na kakausapin si Horst tungkol dito. Sa kasalukuyan, sabik na sabik si Fine na makita muli si Steve pero pagkatapos makuha ang homework, nagsimula siyang baliwalain si Steve parang post-nut regret. Pati mga kaibigan niya ay nagtataka kung bakit siya nakikipag-usap sa bagong lalaki. Sa kanyang pahinga, tumawag si Sam sa kaibigan niyang si Mina at inamin na nami-miss pa rin niya ang kanyang kapatid. Nabanggit niya kung paano sila nag-aaway ni Kathy sa lahat ng bagay at isang beses pang ang ikinulong siya ni Kathy sa closet kahit alam nitong magpapanik si Sam. Di nagtagal, hiniling ni Cassandra ang tulong niya sa kusina dahil hindi niya maabot ang patatas. Pumasok si Sam sa pantry at biglang isinara ni Cassandra ang pinto at ikinulong siya sa loob. Pagkatapos, pinalakas ng robot ang musika at nagpatuloy sa paghiwa ng tinapay. Nagsimulang magpanik si Sam, sumigaw, umiyak at kumatok sa pinto pero walang sumagot. Noong 1971, matapos makita ang lipstick sa damit ng kanyang asawa, naghinala si Cassandra na niloloko siya nito kasama ang bagong sekretarya nitong si Helga. Pagka-uwi ni Peter, nakalimutan na ng kanyang ina ang kanilang pinag-usapan at galit niya itong sinabihan na huwag maging quitter at sa halip ay gawin ang lahat para mapalugod ang kanyang ama. Nag-empeke siya ng pagkain at nagmaneho papunta sa opisina nito. Nang gabing iyon, nahuli niya ang dalawang taong nagpapalitan ng bodily fluids pero hindi ito ang kanyang asawa. Si Horst ay abala sa pagtatrabaho sa kanyang lab na pinag-uusapan kung paano niya tatalunin ang kamatayan at gagamutin ang lahat ng sakit. Nang makita ni Cassandra ang bagong sekretarya na si Helga, tumigil siya sa panghihinala dahil tingnan niyo nga naman si Helga, ang laki ng puwet. Alam na alam ni Steve na ginagamit lang siya nito para sa schoolwork kaya nagsimula rin siyang umiwas kay Steve. Pero sinubukan ni Steve na magpaliwanag at inamin niyang gusto niya ang lahat tungkol kay Fine ay gusto rin pala ni Steve sa puwet. Samantala sa bahay, bumukas ang pinto at inaliw ni David si Sam. Lalo siyang natakot nang makita niyang nakangiti ang baliw na puting robot. Sinabi ni David na si Cassandra ang humingi ng tulong at tumawag pa ito ng ambulansya. Pero kumbinsido si Sam na sinadya ni Cassandra ang ginawa nito. Matapos marinig ni Cassandra ang usapan ni Sam sa kanyang kaibigan ng hapong iyon, gumawa si Sam ng dahilan na bibili siya ng mga gamit para sa kanyang trabaho. Ang totoo, lumalaki ang kanyang hinala kaya tinawagan niya ang nagbebenta ng bahay at tinanong ang tungkol sa dating may-ari. Sinabi ng lalaki na ang bahay ay itinayo at pag-aari ni Horst Schmid at sinabihan siyang tingnan ang City Archive para sa karagdagang impormasyon. Samantala, kumakanta si Fine tungkol sa puwet ni Tom Holland. Hula ni Fine na mahirap para kay Steve na itago na bakla rin siya. Bago makapagsalita si Steve, binuksan ni Juno ang pinto at hiniling kay Fine na pakinggan siyang kumanta. Nagalit siya at pinaalis siya kaya lumapit ang bata sa kanyang ama pero abala rin si David sa kanyang libro. Bilang sikat na manunulat siya, nasa labas pa rin si Sam kaya si Cassandra na lang ang natira at masayang pinakinggan ng robot ang kanyang pagkanta. Tinignan ni Sam ang mga file at nalaman niyang ang asawa ni Horst ay isang babaeng nagngangalang Cassandra. Namatay ito noong 1972 dahil sa sakit at makalipas ang 2 buwan, ang kanyang anak na si Peter at asawang si Horst ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan hindi kalayuan sa kanilang tinitirhan. Bumalik sa kanilang bahay, sinabihan ni Cassandra si Juno na lumangoy. Pumayag ang bata kahit alam niyang hindi siya dapat lumangoy ng walang bantay. Pagkatapos, nagsimulang magpakita ng mga tricks si Cassandra. Pinatay ang lahat ng ilaw bago buksan ang underwater pool lighting. Laking tuwa ni Juno. Samantala, malapit nang mag-share ng herpes sina Steve at Fine pero biglang sumingit si Cassandra at sinabihan si Fine na tulungan ang kanyang ina sa mga grocery. Sa hapunan, tinanong ni Sam si Juno tungkol sa kanyang araw pero nagreklamo ang bata na walang gustong gumugol
sanggol ng oras sa kanya maliban kay Cassandra. Para makabawi, nagmungkahi si Sam na maglaro sila ng charades. Pampamilyang laro ito at ayaw ni Sam na isama si Cassandra. Gayunpaman, naawa si Juno kay Cassandra at iginiit na isama ito. Alam ni Cassandra na ang salita ay nanay kaya patuloy siyang nagbitaw ng mga insulto para saktan ang damdamin ni Sam. Sinabi ni Cassandra na ang trabaho ni Sam bilang iskultor ay hindi tunay na trabaho kundi isang crafty hobby lang dahil hindi ito kumikita. Ipinahayag pa ni Cassandra na nagkaroon ng panic attack si Sam noong isang araw. Lalong nagalit si Sam kaya tinakpan niya ang sa kanilang kwarto. Sinabi niya kay David na pinapalabas siya ni Cassandra na baliw at pinipihit ang mga ito laban sa kanya. Sa wakas, ibinunyag niya ang kanyang nalaman tungkol kay Cassandra at dinala pa niya si David sa lugar kung saan nangyari ang aksidente. Ipinakita niya sa kanya ang larawan ng aksidente sa sasakyan na ikinamatay ni Horst at Peter at sa larawan ay makikitang nakatayo si Cassandra sa tabi ng gumuhong sasakyan. Inaliw ni David si Sam pero mahirap para sa kanya na paniwalaan ang alinman dito. Sa halip, iniisip niyang kailangan niyang magpatingin sa profesional. Ang mga kwentong ito ay laging may tangang tatay para umusad ang plot. Iniisip ni David na hindi sapat ang pagsisikap ni Sam na magsimula ng bagong buhay kaya ipinaalala sa kanya ni Sam kung paano siya nagkulong sa kanyang kwarto noong lumipat si Kathy sa kanila. Si Sam ay naiwang mag-isa upang alagaan ang kanyang may sakit na kapatid habang si David ay abala sa trabaho. Humingi ng tawad si David at inamin na iniwan niya si Sam noong panahong kailangan niya siya. Naghapunan sina Cassandra at Horst kasama ang kanilang matalik na kaibigang sina Georgian at Birgit. Nag-usat si Birgit tungkol sa gusto niyang magtrabaho at nabighani si Horst sa pakikinig sa kanya. Pagkatapos, inihayag niyang buntis siya. Nagsimulang umiyak si Cassandra at nagpaalam. Sinundan siya ni Birgit at humingi ng tawad sa pag-announce ng balita dahil alam niya ang nangyari sa huling pagbubuntis ni Cassandra. Sinabi ni Cassandra na laging umuwi ng late si Horst at hindi niya alam ang gagawin. Pinakalma siya ni Birgit at sinabing baka dapat din siyang magtrabaho pero gusto ni Cassandra na maging stay-at-home mom dahil gusto niyang alagaan ang kanyang pamilya. Pumayag na lang si Birgit at inalok niyang ayusin ang makeup ni Cassandra. Nagulat si Cassandra nang makita niyang ang kulay ng lipstick ni Birgit ay kapareho ng nasa damit ni Horst kaya ang babaeng ito pala ang nag-udyok ng mga pangyayaring ito sa loob ng mga dekada. Sa kasalukuyan, nasisiyahan si Sam sa isang tahimik na paliguan nang mahuli niya si Cassandra na nakatingin sa kanya. Sa wakas, inamin ni Cassandra na may pamilya siya noon at dahil nawala sila sa kanya, hindi niya ito hahayaang mangyari muli. Pinagbantaan niyang aalisin si Sam para makuha niya sina Juno, Fine, at David para sa kanyang sarili. Sinabihan niya si Sam na lumabas ng bahay, kaya labis na natakot si Sam at nagsimulang sumigaw ng tulong, "Mura, lumabas ka na ng bathtub at itumba mo ang robot na iyan." Ito lang ang unang 2 episode ng show, medyo gumagulo pa ito sa mga susunod. Ano ang tingin niyo? Dapat pa ba nating i-cover ang susunod? Mag-subscribe para manood ng marami pang video na tulad nito, i-on ang notifications, at mag-iwan ng like, malaking tulong ito sa channel. Salamat sa panonood.